Ano siya? Hindi makinig kayo, well. Huwag mo daldalan. Okay. Tinanong ni Nehemiah itong si Hanani at sinabi ni Nehemiah sa kanya, I asked them concerning the Jews that had escaped. Kasi sila'y nabiyag ng kalaban, mga kalaban. Yung mga kababayan ni Nehemiah. At sinabi niya, kamusta yung mga nakaligtas doon sa pagkakahuli sa ilang kababayan natin? Kasi sinakop sila ng kaaway. Kamusta silang mga natira? Kamusta silang mga nakaligtas, nakatakas? At sabi rito, itong problema sa Jerusalem, sa verse 3. At sinabi nila sa akin, sabi ni Nehemiah, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. O sabi ni Hanani, ako Nehemiah, yung mga natira sa atin doon, galing sa pagkakabihag ng mga kalaban, yung ating probinsya ay nasa matinding kahirapan at nasa matinding kahihiyan. Sapagat sabi ito, ang dingding o ang wall ng Jerusalem ay bumagsak. Bumagsak. Alam mo ba ang bakod o wall? Kahit sa atin, di ba, bakit ba mahalaga ang bahay, ang bakod sa bahay? Ano bang silbi ng bakod? Una, protection. O di ba? Laban sa mga masama. Okay? At least bago makapasok sa bahay mo, may bakod muna. Sa ibang bansa, sa US, hindi uso ang bakod eh. Pero merong ibang bansa naman na may nagbabakod naman talaga. Pero ibang bahay may mga bakod. Para sa akin, mas maganda pa rin may bakod, di ba? Meron tayong tinatawag na no trespassing. Okay, yung wall ng Jerusalem, ito ay broken down, ibig sabihin, bagsak. No? So, anytime ang kaaway pwedeng pumasok, lumabas, malaya silang makapasok ng labas. At sabi ito, the gates thereof are burned with fire. Kasi sa Jerusalem, sa wall niyan, may mga pintuan yan, may mga gates yan eh. Maraming gates yan, wall ng Jerusalem, para pang Great Wall of China. May mga gates yan, malalayo ang pagitan. Sabi ni Hanani, ako, nasa matinding karughaan ng ating mga kababayan, nasa matinding paghihirap, at nasa matinding kahihiyan. Sabi dito, ang bakod ng Jerusalem ay bagsak, at ang bawat malalaking pintuan ay sinunog ng mga kalaban. Nung narinig ito ni Nehemiah sabi ko sa verse 4, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of Israel, before the God of heaven. At syempre, bilang isang kababayan na nagmamalasakit sa iyong bayan, sa iyong bansa, nung malaman niya mga kapatid ng kanyang mga kababayan ay nandun sa karukahan, kahihiyan, kumbaga yung wall, sira, yung mga gate, sinunod ng kalaban, naupo si Nehemiah at sabi sa verse 4, siya ay umiyak, umagulgulo siya sa Diyos, and mourn certain days. Sabi diyan, siya ay nagluksa ng maraming mga araw at siya ay nag-ayuno at nanalangin sa Diyos ng kalangitan. Isipin mo mga kapatid, kung wala kang concern sa mga kababayan mo, pag narinig mo yun, bahala kayo sa buhay mo. Tama? Ganun yung mga walang taong concern eh. Pag iniisip ang sarili lang, bahala kayo dyan, maghihirap kayo. Basta ako dito, okay lang ako. Mali. Ang tawag sa tao yung selfish. No? Pero si Nehemiah, mga kapatid, hindi mo makikita sa kanyang pagiging makasarili. Kasi nung nalaman niya na ang kanyang mga kababayan ay nasa matinding karukhaan, kaiyan, at ang bayan nila, mga kapatid, ay nasa matinding, ayun nga, mga kapatid, no, kakutsaan ng mga tao, ay nalungkot si Nehemiah. Siya'y umiyak, nagnangis siya, nag-ayuno at nanalangin sa Diyos, at ito ang kanyang sinabi sa Panginoon sa verse 5. I beseech you, O Lord, the God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandments. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servants, which I pray before thee now and day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned.
Anong sinabi rito mga kapatid? Pinanalangin niya yung kanyang bayan. Di ba dapat tayo mga Kristyano, pinapanalangin natin yung ating bayan. Mga kapatid, panalangin natin ang ating bayan, lalo pa magulo. Magulo ang ating bansa. Panalangin natin ang ating bansa. Si Nehemiah ganun din, nung nalaman niya yung matinding balitang yon, mga kapatid, umiyak siya sa Diyos, nanalangin siya, Panginoon, mahabag po kayo sa aming bayan. At sabi rin dito ni Nehemiah, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo ang kasalanan ng aming mga ninuno. Patawarin mo ang aming kasalanan. Kasama siya ron, mga kapatid. Yun ang panalangin niya. Sabi ito sa verse 7, We have dealt very corruptly against thee and have not kept the commandments nor the statutes or judgments which thou commandest thy servant Moses. Sabi ni Nehemiah ito, parang patawarin mo kami sapagkat kami ay gumawa ng karumal-dumal na sala sa iyo. Hindi namin sinunod ang iyong mga salita, ang iyong mga batas, ang iyong mga hukom na iyong inutos kay Moses. Kasi alam natin mga kapatid, ang mga Hudyo, ano sila mahilig silang makalimot. Iba naalala niyo sinabi ng Diyos, na huwag niyo akong ipagpapalit, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Hudyo gano'n, matitigas ang ulo. Sabi ko nga sa inyo, nung si Pastor Amir, pumunta ng Australia, bubuksan pa lang niyang Bible Sabi ng kausap niyang Hudyo, let's change the topic. Ayaw nila nito. Nakakalungkot, mga kapatid, si Jesus galing sa kanila. Pero ayaw nilang tanggapin si Jesus. Yun ang nakakalungkot doon. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Ganong katitigas ang ulo ng mga Hudyo. Bagaman sila ay mahal ng Diyos, piniling bansa, piniling bayan, mahal sila ng Diyos, pero ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang Misayas. Sa ngayon po ayaw nilang tanggapin. No wonder ang gulo ng bansang Israel Di matapos-tapos ang kaguluhan. Well, nasa Bible naman yan, nakasulat yan. Even the history can tell. So sabi dito ni Nehemiah, pero patawarin mo kami sa aming mga sala, patawarin mo ang aming mga ninuno, sa aming mga pagsalangsang sa iyo. Verse 8, Remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. O listen, anong sabi ng Diyos kay Moses? Kapag kayo ay sumalangsang sa akin, anong sabi ng Panginoon? Kapag kayo ay sumuway sa akin, anong sabi rito? Kayo'y ikakalat ko, sabi ng Panginoon, sa bawat bansa. Talaga naman maraming Hudyo nagkalat kahit saan ngayon. Mga Hudyo. Pero alam niyo ba, mga Hudyo magagaling sa ano yan? Business yan mga yun. Tapatan ka ng Hudyo, yung business mo, matatalo ka. Hudyo, tapatan, business ng Chinese, talo ang Chinese. Magagaling sila sa negosyo. Pero sabi ng Panginoon, kapag kayo ay sumalangsang sa akin, kayo ay itataboy ko, ikakalat ko sa iba't ibang bansa. Pero alam niyo ba, sa panahon ng sapahayan, sa huling panahon, igagather muli sila ng Panginoon, yung 144 Jews, igagather uli sila ng Panginoon sa Israel. Etong nakikita natin gera sa balita, wala pa yan. Pero darating ang time, lahat ng Hudyo, mga kapatid, titipunin niya ng Panginoon. Naalala niyo yung anong balita to? Yung inatake ang Hudyo ng mga Hamas ba yun? Parang nandun sila sa party, kasiyahan, parang feast. Tapos ito yung yung mga bandido, maraming hinuli, maraming pinatay. Di ba pinatawag yung mga Hudyo sa buong mundo? Lahat ng mga Hudyo, yung mga reservists nila, pinatawag na, obligado sila noon. Pagka gano'n ba, may threat, may gera sa bansa nyo, obligado yung mga reservists, yung mga nag-train ng ROTC at iba pa, obligado yung pinapatawag para tulungan sila.
tulungan ng kanilang bansa. Hindi pa yun, ha. Darating ang time na muli silang titipunin ng Panginoon ang mga Hudyong yan, kahit matitigas ang kanilang ulo. Pero sabi sa verse 9, "But if ye turn unto me and kept my commandments to do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of heaven, yet I will gather them from thence and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there." Kahit na kayo ay ikalat ko, sabi ng Panginoon, subalit kung kayo ay susunod sa aking mga salita, kung kayo susunod sa aking mga palatuntunan, sabi ng Panginoon, kayo ay titipunin kong muli at aking itatatag sa inyong kalagitnaan ng aking pangalan. Verse 10, "Now these are the servants and thy people whom thou hast redeemed by the great power and by thy strong hand." So, titipunin muli sila ng Panginoon. Okay, anong sabi ni Nehemiah sa Panginoon? "Panginoon, ako'y namamanhikan, nakikiusap sa iyo. Dinggin mo ng iyong tenga ang aking mga panalangin," sabi ni Nehemiah. Sabi nito, "Who desired to fear thy name, sapagkat ako'y may takot sa iyo, O Diyos. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking panalangin. Mahabag ka sa iyong lingkod, sapagkat ako ay king's cupbearer." Anong panalangin ni Nehemiah? Makiusap siya sa hari ng Susan na siya ay payagan bumalik sa Huda para tulungan ang kanyang mga kababayan muling itayo ang dingding, ayusin ang wall ng Jerusalem at yung mga nasunog na mga gates. At encourage sila, mga kapatid, na sila ay lumaban. Yan, pasunin na. Okay. So, ano nangyari, mga kapatid? So, siya ay humarap kay King Artaxerxes, no? At siya ay nakipag-usap na siya ay payagan. Okay, nung makita ng hari ni Artaxerxes yung kanyang itsura, sabi nito ng hari, "Bakit ka malungkot? Why is thy countenance sad? Being thou not sick, thou art not sick. This is nothing else but sorrow of heart." Sabi ng hari, "Bakit malungkot ang iyong mga mukha? Wala ka namang sakit." Sabi ng hari. Sabi ng hari, "Alam ko na, wala kang sakit, pero may problema ang iyong puso." At sabi dito, natakot si Nehemiah. At sinabi niya, nagbukas yun ng, mga kapatid, ng puntong yun, kumbaga, sinamantala ni Nehemiah, na nasabihin niya sa kanyang hari yung concern niya sa kanyang bayan. Sabi niya rito sa verse 10 ng chapter 2, "And he said to the king, Let the king live forever." Sabi ni Nehemiah, Why should not my countenance be sad? Bakit pa hindi ko malulungkot, mahal na hari? Malaman ko yung aking syudad, yung lugar ng aking mga magulang, kung saan sila hinimlay. Wasak. Ang mga gates, mga pintuan ay sinunog. Ang dingding ay bagsak. At yung aking mga kababayan ay kawawa naman. Bakit hindi ako malulungkot, mahal na hari? At sinabi ng hari sa kanya, Then the king said to me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. Sabi ng mahal na hari, ngayon, nalaman ko ang problema mo sa iyong bayan. Ano ngayon ang nais mo para sa akin? Ano ngayon ang request mo? Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Sabi sa verse 5, And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah. Mahal na hari, makikiusap po ako sa inyo. Kung pwede po, payagan niyo po akong pumunta sa aking bayan. Unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. Mahal na hari, kung pwede po payag, kasi mahalaga yung kanyang posisyon eh. Alalay siya ng hari. Sinong pwedeng papalit sa kanyang mapapagkatiwalaan ng hari? Wala namang iba, hindi siya lang eh. So, ganun kataas yung kanyang posisyon.
sa palasyo ng Susan. Okay, sabi niya, ako'y pupunta ron upang muling itayo ang aming syudad, ayusin at tulungan sila. Eto maganda ngayon. Alam mo, pag magandang hangarin natin, ang Diyos tutugon eh. Nakuha. Makita natin dito, and the king said unto me, kasama ang reyna katabi sa kanyang pag-upo, hanggang kailan ka sa biyahe mo? Hanggang kailan ka maglalagi doon? For how long shall thy journey be? And when wilt thou return? At kailan ka babalik? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Sabi nito, at ako ay pinayagan ng hari na pumunta sa aming lugar, at sinabi niya, sa ganitong panahon, babalik ka. Hindi lamang yon, nag-request pa siya. O makinig listen. Nag-request pa siya sa hari sa verse 7. Moreover, I said unto the king, if it please the king, hindi lang siya payagan, ito pa maganda nangyari. Let letters be given to me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. Kumuha siya ng sulat, naka-ready na yun eh. Binigay niya sa hari, mahal na hari, pwede po ba sa aking pagbiyahe, etong mga sulat na ito, ibigay dun sa governors, mga pinuno na malapit sa ilog, na ako'y samahan ng kanilang mga sundalo sa paglalakbay papunta sa aming bayan. Kasi maraming tulisan sa disyerto. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Kumbaga maraming mga pirata sa disyerto. Maraming masasamang loob. Natural, kung may mga kasama kang sundalo, abay, protected ka, tama? O sabi ng hari, sige, pinapayagan kita. Okay, eto pa isa, meron pang isa. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest. O yung hari, meron siyang kumbaga, head ng Department of Natural Resources. O makinig, inagbabantay sa environment and natural resources. Kumbaga, meron siyang secretary doon. Sabi ni Nehemiah, mahal na hari, ito pang isang sulat. Ibibigay po kay Asaph, yung pinuno ng mga nangangalaga ng mga kabundukan, puno at iba pa. Siya ay nagre-request, sabi dito that he may give me timber. Alam mo yung timber? Mga troso. Nagre-request siya ng mga kahoy. To make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me. Wow. So, hindi lang siya nagpaalam, may bonus pa eh. Nagpapasama pa siya ng mga sundalo pauwi sa kanila. At sabi rito mga kapatid, nag-request pa siya ng maraming kahoy, maraming troso, upang yung mga gates at walls na nasira, upang yung mga dingding ng Jerusalem na mga sira, at yung mga pintuang malalaki, mga gates na malalaking sira, kailangan ng kahoy kasi ito, yari sa bakal yan, di ba, masin-mating. Yung mga gates at wall, mga kapatid, kailangan ng mga kahoy na malalaki, mga troso. At alam mo ba, makinig, pinaunlakan siya ng hari na siya ay padalhan ng maraming troso na kakailanganin nila. Nakakatuwa mga kapatid. Alam mo, pagka ang kaisipan mo, listen, ay maganda. Lalo pa, para sa kababayan mo. Amen? Lalo pa para sa bansa mo, mga kapatid. Pag magandang hangarin mo, sinamahan mo yan ng panalangin at pag-iyak sa Diyos, naniniwala ko mga kapatid, pag nag-request ka sa tao, bibigyan ka ng Diyos ng pabor. Amen? Kaya si Nehemiah, sa una takot siya. Nung makita ng hari na siya'y malungkot, wala naman siyang sakit, pero ang sama ng kanyang mukha, malungkot siya. Sabi ng hari, wala ka namang sakit, bakit ang lungkot mo? Sabi doon, natakot si Nehemiah. Pero ganun pa man, dahil magandang kanyang hangarin para sa kanyang mga kababayan, listen, sinabi niya sa hari yung pagkakataon, mahal hari, wasak ang aming bayan.
Kawawa ang mga kababayan ko. Sila ay nasa kahihiyan, mahal na hari. Wasak ang dingding ng Jerusalem. Pati ang bawat pintuang malaki, wasak din po. Nalulungkot siya. Nanalangin siya sa Diyos, mga kapatid, siya ay nakiusap sa Diyos, nakipamanhigan sa Diyos. At sabi ng Panginoon, listen, kung kayo ay lalakad ayon sa aking mga salita, gaya ng sinabi ng Diyos kay Moses, kayo'y aking titipunin at kayo'y aking pagpapalain. Magandang kanyang panlangin. Mga kapatid, nawa tayo rin po bilang mga Kristyano, lalo pa sa panahon natin ngayon. Nandito tayo para manghawig ng sitwasyon nila Nehemiah. Yung ating pagtitipunan, wasak. Sira. Diba? Yung ating paglilipatan, ganun din, ayusin pa. Maraming gagawin, amen? Maraming tatrabahuin. No, mga kapatid, gaya ni Nehemiah, magkaroon tayo ng concern, amen? Concern sa ating mga pangangailangan bilang simbahan. Actually, sa panahon ito, kailangan natin, mga kapatid, itayo ang ating lugar na kung saan sasambahin natin ang Diyos. Abay, gaya ni Nehemiah, magkaroon tayo ng puso. Amen? Iisang pusong tumulong. Ano yung pwede kong maitulong? Si Nehemiah, paalam. Tama? Sabi nga niya, paalam lang siya sa mahal na hari. Pero sa isipan niya, listen, makinig, may plano siya. Pagpapaalam ko sa mahal na hari, noted yun. Mga kapatid, alam niya na yung gagawin niya eh. Pagkatapos, magpapasama ako ng mga sundalo para ihatid ako hanggang dun sa Jerusalem. Kasi, pag naglakad siya ng isa lang siya o ilan lang ang kasama niya, pwede silang atakihin ng mga bandido sa disyerto. Maraming bandido sa disyerto eh, maraming pirata dyan. Akala nyo sa dagat na may pirata, mga bandido? Hindi. Kahit sa disyerto, maraming robbers yan. Nasa isipan ni Nehemiah, magpaalam sa hari. Pangalawa, magpapasama ako sa mga sundalo, sa mga governors, magpadala ng tao. Pangatlo, dahil sira ang dingding namin, ang bakod ng Israel, at dahil sira din ang mga gates ng pintuan ng mga Jerusalem, kailangan ko ng maraming kahoy. Pangatlo yun. Alam ko, nasa isipan yun ni Nehemiah. At nakaredy ng lahat, may sulat na siyang nakaredy. Mga kapatid, tayo bilang Kristyano, ano ba yung pangangailangan natin? Ano ba yung concern mo para sa iyong simbahan? Ano ba yung pwede mong maitulong? Natutuwa ako, meron tayong ilang kapatid na hindi mo na kailangan eh. Ako'y, sa totoo lang, naiiyak na nga eh. Kung pwede lang, tama na brad eh. Tumulong ka na nga, nagpadala ka pa ng pagkain, tapos, heto pa, parang sobra-sobra. Pero bakit ko siya pipigilan, amen? Bakit ko sila pipigilan? Eh, kaganda ng puso nila. Ibalik ng Diyos sa inyong pagpapala o magandang hangarin mo para sa gawain. Pero mga kapatid, sa akin lang, kung pwede lang, pigilan ko na. Grabe na tulong mo eh. Pero hindi papaawat eh. Mabuting gawa eh. Bakit mo pipigilan? Yun ang nilagay sa kanyang puso ng Panginoon, tumulong. Mga kapatid, tayo bilang sa panahong ito, anong pwede mong maitumulong? Tumulong tayo. Kung meron kong naiisip na maganda, Pastor, itong gagawin natin. Pastor, ito oh. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, wala tayong budget. Nagkasabay pa itong dalawa. Yung tricycle, bumigay. Hindi na maitakbo. Primera, segunda, ayaw tumakbo. Ito namang si Milky Gracio, nakahawkot kami ng mga, ano yun? Garabita, nakailang balik kami, 5 balik, punong-puno yan. Panambak. Hindi na rin umanda. Kailangan mo itulak, kailangan mo i-push. Sabi ko nun, ako yung magamit ng sasakyan. Ako yung magamit ng sasakyan, paano kami makakahakot? Eh, wala naman tayong budget. Isang kapatid, Pastor, ako na bahala sa paayos mo yung tricycle, magkano po ba kailangan? Sabi ko, Brad, ganito eh. Sabi ko, Brad, nahiya na ako sa iyo, tumutulong ka na. Pagkain, papadala pa kayo, tapos, kaso Brad, I will be honest with you, talagang wala tayong pera. Sabi niya, Pastor, ako nang bahala. Ito, Pastor, paggawa ng tricycle para makatuwang, kailangan natin ng balik ganito. Ang ganda ng puso ng kapatid. Mga kapatid tayo, ano bang pwede nating magawa?
Alam ko mga kapatid, may nilalagay ang Panginoon sa puso ninyo. Ano yung pwede nating magawa at may tulong? Amen? Kasi kailangan natin ang tulong. Sabi ko nga mga kapatid, 7 days lang tayo. Pasensya na mo. Halabas tayo ng 7 araw eh. Pero I pray, within this week, makalipat na talaga tayo within this week. So, panalangin natin mga kapatid, ano yung pwede mong maitulong? Tulong tayo. Lakas mo, abilidad mo. Hindi naman lahat pera eh. Ano yung pwede mong maitulong? Bukod sa pananalangin. Ano yung pwede natin maitulong? Salamat sa mga young people na nandun kahapon. Ilinis yung auditorium. Pinalabas ko ng ibang kalat. Sabi ko, i-ready natin to para pag hinakot ang gamit. Ito muna ilalagay sa gitna, sa gilid. Gitna, kasi after na natin mahapos tong gamit sa auditorium mga kapatid, tatanggalin niyo yung mga bubong nito. Sabi ko nga dun sa tutulong na isa, tanggalin muna yung mga pako ng mga bubong. Para sa hapon or bukas, baba na lang ng baba ng bubong. So mga kapatid, kailangan natin ng tulong. Amen? Tumulong tayo. Amen? Abay, kung pwede magpaalam, kahit isang araw sa trabaho nyo, paalam kayo. Kasi hindi natin kakayanin talaga kung hindi tayo tutulong-tulong. Nakuha po mga kapatid, kailangan natin ng tulong. Nawa yung kay Nehemiah, magkaroon tayo ng ganung concern sa puso natin. Isabel, salamat, nagsimba ka kasi kung hindi ka nagsimba ngayon, hindi mo alam kung saan mo kami hanapin. Nakarating ka ba ron? Baka maligaw ka pa kung hindi ka pa nakarating doon. Sa linggo doon, supposed to be doon na tayo ngayon eh. Kaso sabi ko may mga bubuhatin pa eh. Ito, speaker at iba pa. Sabi ko, bubuhat pa tayo. Ito na muna tayo. Sulitin na natin. Last service by God's grace ngayon. Sa Sunday, doon na tayo by God's grace. So mga kapatid, kailangan natin ng tulong. Ganun si Nehemiah, concern. Salamat sa nagpapadala ng mga pagkain. Talagang, sa totoo lang, isang kilong bigas, di ko alam saan ako kukuha ang bili. Pasensya, hindi na ako maya sa inyo. Walang-wala tayong pera. Oo, nakapag-down tayo. 1 month deposit, 1 month advance. Ilang libo rin yun. Binayaran ko na yun para wala na tayong isipin sa bayaran na 2 buwan. Pero, last week, magkano offering natin? 1.3. Ang bayarin natin, ang kuryente, 2.4. 1.3 offering natin nung nakarang linggo. 1.3. Last week pala, 1.3. Ang bayaran nung time na yun, 2.4 ang tubig, 2.4 ang kuryente, 1,000 ang tubig. Anong pagkakasya yung 1.3? Kulang pa. O, nung nakaraan, magkano offering natin? Nasa 1 plus din. Kulang pa para sa nakaraan. Mga kapatid, maging matapat tayo sa pagbibigay. Amen? Yung mga givers, hindi magkukulang yan. Mga kapatid, pag givers ka, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Oo, kakapusin ka, pero hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Pag sinabi mong kapos, hanggang dito lang. Pero hindi ka magkukulang. Amen? May susunod pang balik sa iyong pagkapala ang Diyos. Mga kapatid, si Nehemiah, malaki ang concern niya sa gawain ng Panginoon. Mga young people, alam ko may trabaho yung iba sa inyo. May allowance kayo, maging matapat kayo. Tithes and offerings, kayo may mga trabaho, maging matapat sa pagbibigay ng tithes and offerings. Yung isang tao doon, tinanong ko kahapon na nag-ayos kami, Pastor, paano ang simbahan nyo? Paano finances nyo? Umaasa ba? Meron ba kayong tumutulong sa ibang bansang foreigner? Sabi ko, walang tumutulong sa amin. Kung may tumulong man, hindi lagi. Minsanan lang. Basta paano yung pang-buwanan yung expenses? Sabi ko, yun ay galing sa tithes and offerings ng bawat membro. Meron pala kayong gano'n. No. Doon nabubuhay ang gawain ng Panginoon. Hindi kami nanglilimo sa kalsada. Hindi kami nanghihingi ng sobre dyan sa kalsada, sa palengke. Hindi kami gano'n. Mga kapatid, ang buhay ng simbahan ng Panginoon nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, sabi rito si Nehemiah, his request, mga kapatid, was granted by the king. Pinayagan siyang umuwi, pinayagan siyang samahan ng mga sundalo, binigyan pa siya ng maraming troso. Wow.
Okay, verse 9. Then I came to the governors beyond the river. So sinamahan na siya ng mga governors, mga sundalo. Oops, may problema. May problema. Pero actually, hindi naman itong problema eh. Para bang anong tawag dito, may mga hadlang, hindi naman sila problema. May mga hadlang sa bawat gagawin natin. Parang ito. Nung sila ni Himaya, okay na. Pinayagan na ng hari, pinadala na ng sundalo, magpapadala na ng mga troso. Abay, may dalawa na humaharang. Sino yung pastor? Si Sanballat tsaka si Horonite. Si Sanballat the Horonite at si Tobiah the servant the Ammonite. Nung marinig to ni Sanballat at ni Tobiah, nagngit-ngit sila, hindi kami papayag. Pupunta siya ron at aasikasuhin yung kanyang mga kababayan, hindi kami papayag. Sabi nito mga kapatid, yung dalawa nagngit-ngit at may mangyayari pang sa susunod eh. O sabi nito sa verse 11, So I came to Jerusalem, it was there 3 days. Si Nehemiah ipunta sa Jerusalem at siya'y nag-stay doon for 3 days. Anong ginawa ni Nehemiah? Sa verse 12. And I arose in the night, siya'y gumiling ng gabi, nagsama siya ng ilang tao niya. Sabi do, neither told I any man what God had put in my heart to do at Jerusalem. Hindi niya kwento sa mga tao kung anong ganyang gagawin sa Jerusalem. Sa kanyang mga kasama. Anong ginawa niya siya gumising ng gabi? Sabi nito mga kapatid, ang kasama niya, neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. So sabi niya sa ilang tao, samahan niyo lang ako. Yung mga taong to, hindi ko alam kung nakakabayo sila eh. Posible rin. Tapos si Nehemiah, hindi, wala nga ata, sinamahan lang talaga siya. At sabi nito, siya'y nakasakay sa kanyang kabayo. Verse 13 sabi nito, And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, to the dung port, and with the walls of Jerusalem. Chinik niya yung mga dingding ng Jerusalem. Wasak talaga, awang-awa siya sa kanyang bayan. Which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. Totoo nga, yung mga gates sinunog ng kanilang kalaban. Sabi ko, Then I went to the gate of the fountain and to the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. 15. Then went I up in the night by the brook, and with the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, so returned. And the rulers knew not whither I went, or what I did, neither had I set told into the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. Tingnan niya lang, binatsagan niya lang kung anong gagawin. Eto ngayon, listen. Di ba may mga kasama siyang tao? Makinig po. May mga kasama siyang ilang lalaki. Nung nakita nila yung dingding ng Jerusalem, wasak, yung mga walls, yung mga gates, sunog, at iba pa. Ano sabi sa verse 17? Sabi ni Nehemiah sa kanyang mga kasama, Is it the distress that we are in? Nakita niyo ba yung kahirapan natin? Yung ating pagkalugmok, nakita niyo ba? Sabi ng kanyang mga kasama, oo. How Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no reproach. Sa Tagalog, nung magkakayo, sinabi ko sa kanila, inyo bang nakikita ang masamang kalagayan ng ating kinaroroonan? Sa kanyang mga kasama, mga leader yun eh. Mga pinili niyang tao yun. Nakikita niyo ba ito? Yung dingding natin, bagsak, wasak. Anytime ang kalaban, pasok, labas, pasok, labas. Yung mga gates, ganun din, sunog. Sabi ni ni Nehemiah, Come, samahan niyo ako. Let us build up the wall of Jerusalem. Samahan niyo ako. Ayusin natin ang mga dingding ng Jerusalem. Ayusin natin ang mga gates ng Jerusalem. That we be no more reproach, upang hindi tayo maging kahihiyan. Eh, siyempre mga kapatid, pag talo ka ng kalaban, matatawa ang kalaban sa'yo o hindi? Tatawa sila. Ayaw na ni Nehemiah, mga kapatid, na sila ay pagtawanan
ng kanilang mga kalaban. Gawin silang byword. Pag-usap-usapan sila at magi silang kahihiyan. Ayaw ni Nehemiah yun. Kaya sinabi niya rito, "Come, tulungan niyo ako. Simulan nating iayos muli ang wall ng Jerusalem at yung mga gates muli nating itayo." Mga kapatid, ako'y makikiusap sa inyo mga kapatid. Dalangin ko, samahan niyo ako. Ako po bilang pastor niyo, sa totoo lang mga kapatid, ayoko nang gumawa. Pagod na ako. Ang sakit ng katawan ko, kung pwede lang akong humiga. Hindi na nga ako nahiga sa tanghali kahit gusto ko eh. Kasi yung isip ko, tumatakbo, ano yung mga gagawin ko, Panginoon. Napakaraming hakutin. Yung dadala ng gamit doon, hindi pa tapos. Panginoon, sinong taong pwede kong makatulong? Ang hirap. 3 linggo na halos. Na kahit ang sakit ng katawan ko, mga kapatid, lalo pa ito, wala. Na-immune na lang, pero masakit pa rin. Pero kailangan kong buhatin, silmatin. Kailangan mong umakyat para mag-welding. Kailangan mong pumukpok. Anong gagamitin? Ikanan ako. Ikanan mo sakit. Pag binukpok mo, talagang kikirot siya. No choice ako, hindi pukpukin eh. Pero yung case kong sakit, yung kakaya ko, okay lang. Pero pag napalakas siya, ay, minsan ngayon, na ganyan lang siya dun, na ganun lang ba? Kunti yung saging lang, aray ko. Ang sakit talaga. Makinig, no choice eh. Ang pastor niya, hindi ako, sabihin natin, umuupo lang. Nag-iisip, gumagawa. Kung ano yung pwedeng magawa. So, gaya ni Nehemiah, sabi ito, "Come, let us rise up and build up the walls of Jerusalem." Sumama kayo, tulungan niyo ako. Mga kapatid, tulong-tulong tayo. Amen. Matatapos na ito, biyaya ng Panginoon. Mag-aisa lang tayo. Amen. Ito ay ating simbahan. Amen. Tayo ay simbahan ng Diyos. Kung merong unang magtutulong-tulong tayo. Kung meron mang tumulong galing sa iba, may bonus na lang yun. Pero dapat kung may concern, tayo. Amen? Si Nehemiah, ganun. Walang nag-utos sa kanya. Nung narinig niya kay Hanani, Buya, wasak ang dingding, mga dingding ng Jerusalem. Wasak ang mga pinto, ang lagusan, asukan, wasak mo. Tinatawanan tayo ng mga kalaban, mga kaaway. Tinutuya tayo. Kaya sabi ni Nehemiah, puntahan ko nga. Nagpaalam sa hari, gumawa ng letter. Pinayagang samahan ng mga sundalo. Gumawa ng letter, humingi ng mga nag-request ng mga timbre, mga troso, binigyan ng hari. Pinuntahan ni Nehemiah, nakita niya talagang ang wasak. Hindi nga nagbibiro si Hanani, naawa siya. Kaya mga kapatid, sabi ni Nehemiah sa kanya, "Let us come, tulungan niyo ako. Let us rise up and build the walls of Jerusalem." Mga kapatid, tulong-tulong tayo. Amen? Tulong-tulong tayo. So, dalangin ko mga kapatid, ano yung pwede niyong maitulong? Lakas, abilidad, pagpukpok, paglagari, paglilinis, at iba pa. Financially, tumulong. Wala talaga akong maipakain. Sa totoo lang, salamat. Meron pa nga akong balance sa titinda ng lumpia, 150. Sabi niya sa akin, "Pastor, isend ko na nga sa Gcash ha." Pinuksan ko yung Gcash ko, 11.61 lang ang laman eh. Hindi ko pa napapadala. Abait naman yung tao. Mag-aantay naman yun. Baka talagang asing wala. Hindi ko nagmamakaawa sa inyo. Sinasabi ko lang yung totoo. Amen? So mga kapatid, kailangan ng gawain ng Panginoon ng tulong. Sino bang tutulong? Kumbaga kay Nehemiah, sino bang kababayan? Pwede ba kayo? Ano pwede nating may tulong-tulong tayo? Amen? So gayahin natin si Nehemiah. Sinabi niya, tulungan niyo ako. Nakita niyo yung distress na meron tayo, kahiyan meron tayo, mga dapat ayusin. Tatawanan tayo ng tao pag hindi tayo nagtulong-tulong. Anong sabi ni Nehemiah? Tulong-tulong tayo. Muli nating itayo ang mga bakod ng Jerusalem at muli nating gawin, ayusin ang mga pintuan, lagusan ng Jerusalem. Mga kapatid, tulong-tulong tayo. Bilang simbahan, sabi ng Bible,
tulong-tulong tayo. Amen? Young people, adult, ano pwede mo magawa, tulong-tulong tayo. So tayo po natin tumayo. Manalangin po tayo. Let us all stand. At tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Nehemiah. Panginoon, bilang anak mo, O Diyos, nang marinig niya, Panginoon, na ang bayan ng Israel ay wasak. Maraming dapat gawin, Panginoon. Hindi siya ng dalawang isip. Siya inahabag, inalala niya ang kanyang kababayan. At ayaw niya maging kahihiyan sila, Panginoon, ng kanilang bansa sa kanilang mga kalaban o karating ng mga bansa. Lord, dalangin ko, Panginoon, kami bilang yung simbahan sa lugar na ito. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, gaya ni Nehemiah nung nakita niya ang pangangailangan ng Jerusalem. Walang nagsabi sa kanya. Walang nag-push sa kanya, nagtulok sa kanya. Tulungan mo kami. Sinabi lamang ni Hanani ang kondisyon ng kanilang bayan. At sa puso mo nilagay mo, O Diyos, ang pagtulong kay Nehemiah ang concern. Lord, dalangin ko kami po bilang simbahan dito po sa lugar ng Tagaytay, bilang Lighthouse International Baptist Church. Kami po'y magkaisa, magtulong-tulong, Panginoon, bilang simbahan po ninyo. Ano yung pwede namin magawa? Ano yung pwede namin may contribute? Ano yung pwede namin may ibigay para sa gawain po ninyo? Lord, hinahanda na po doon ang aming nilipata. Kami po ay mag-aayos pa ito, maghahakot, magbabaklas. Tulungan mo kami ang bawat isa. Diyos, magkaroon ng concern. Pastor, tutulong ako. Pastor, tutulong kami. Dalangin ko, Diyos, na mangusap kayo sa puso't isipan. Habang nakayukot, nakapigil ang bawat isa, mga kapatid, nakita niyo ang kalagayan natin. Nakita niyo yung tambak dyan sa likod. Hindi ko yung kayang hakutin mag-isa. Kailangan ng tulong natin. Ang pangangailangan natin, mga kapatid, sino bang magtutulungan? Kaya kung tayo po'y miyembro ng simbahan, tumulong tayo. Amen. Huwag lang po tayo tumingin. Ano nilalagay sa puso mo ng Panginoon, ay tumulong tayo. At tumugon tayo, mga kapatid, sa panawagan ng Panginoon. Habang nakayukot ng kapit ang bawat isa, ilang aking pamamanigan sa inyo, mga kapatid, tumulong. Tumulong tayo. Ito ay ating simbahan. Ito ay gawain ng Panginoon. Hindi ako nagmamakaawa sa inyo. Pero dalangin ko, mga kapatid, let's give our best help para sa gawain ng Panginoon. Tumulong po tayong lahat. Lord, mausap kayo pa sa puso't isipan ng iyong mga anak. Financially, Panginoon, kami nangangailangan. Physically, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng urgency sa aming puso na tumulong kami. Sa mga abilidad na binigay mo sa amin, Diyos, may marunong magpukpok, mag-welding at iba pa. Magbuhat, magbukay, magayos. Lahat kami, O Diyos, kahit babae, lalaki, tumulong, Panginoon. Makiisa. Upang mapabilis, O Diyos, ang gawain. At kami po, O Diyos, ay makalipat na. Alam ko, Panginoon, sa darating na linggo, nandun na po kami. Pero meron pang ilang araw na lilipas. Dalangin ko, Panginoon, kami tulungan, O Diyos. At mahakot na po mga dapat mahakot, magawa ng mga dapat magawa. At magpadala kayo, Diyos, sa mga tulong sasakyan na magagamit namin sa paghahakot, maraming sasakyan. Pangkain, pangmerienda at iba pa. At iba pang ayusin at bayarin. Tulungan mo kami, Panginoon. Alam po namin, Diyos, kami ng simbahan, hindi mo kami pababayaan. Send us help, O God. Pagpalain niyo po yung mga magkaroon kami ng isang pusong tumulong para sa kapurihan ng iyong pangalan. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan ng Diyos sapagkat ito namin dalangin at samo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. So, nawa tayo po'y pinagpala ng buhay ni Nehemiah. Okay, tawagin natin ating ushers. Well, si Jay. Si Jay, kunin na lang yung bag.
Bigyan na sila. Huwag yung tanggihan yan, mga kapatid, yung mga envelopes. Kaya bigyan mo sila. Spare no one, kaya marami tayong pangangailangan, mga kapatid. Bigay ng tama. Oh. Maya-maya pag-usapan natin yung mga gagawin. After nito, actually, marami pa talagang gagawin doon. Hindi pa siya naka-enclose. Hindi pa siya saradong-sarado. O mga babae, tumulong kayo. Maraming linisin doon. Yung mga dumi-dumi doon, yung baso-basura, iaayos. Yung mga hindi pwede magbabawas ng lupa. Yan. Kailangan talaga natin tulong. Ano yung pwede mong magawa? Tulong-tulong tayo. Yan sa ating mga kapatid ang malalayo, you may send your tithes and offerings sa mga accounts na yan, GCash, BDO, RCBC. Paalala po, paki-screenshot ang inyong mga resibo para ma-account po natin ng maayos. Then send to me, send to Brother CJ, send to Sister Tess. Ay, wala pa na tayong ano, no? Wala pala. CJ, paki-focus mga ito kung tayo. Ligtad, hindi naman. Makita yung buhay. Kita yung skin mo. Okay, tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo at manalangin sa pagkakaloob. Muli sa ating mga kapaliran sa online, madalayo, you send your tithes and offerings sa mga accounts na yan. So please don't forget to send the receipt link to Sister Tess, maging to CJ para ma-account po naman. So tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos namin banal, purihin ka. Maraming salamat o Diyos sa tulong na bigay mo sa amin bilang yung gawain dito sa lugar ng Tagaytay. Tulong-tulong po kami, mga kapatiran. Ano yung pwede namin magawa, Panginoon, sa mamaya. Maging sa mga susunod na araw upang mapabilis ang aming paglipat. Tulungan mo kami, O Diyos. Kayo po magsustain sa amin ng lakas, pag-iingat, pagkapala, proteksyon, at provision sa lahat ng aming pangangailangan kahit po financially and physically. Bless you po sa umagang ito ang aming pagkakaloob,
Pagpalain niyo po ito sa bawat magbibigay. Purihin kang muli. Ito ang aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikot mo na lang si Jay. Dito ka na lang si Jay. Ikot mo na lang. Sige, sorry. God bless you, mga kapatid.